Kabanata 101. Ikaw ay medyo sigurado lang. Ibig sabihin hindi ka 100% na sigurado. Ngumiti si Dayan at sabi, kahit ano pa yan, hindi may kakailan na nakatulog ka sa tabi ni Sheila at niyakap mo siya habang natutulog. Kailangan mong panindigan ang ginawa mo dahil wala nang gustong magpakasal sa kanya kung malaman nila ang nangyari. Tuwang-tuwa si Sheila dahil hindi niya inasahan na ang isang pagkakamali ay makakatulong para mapalapit siya kay Severin. Sige, pananagutan ko. Tumingin si Severin kay Sheila at pumayag din sa wakas. May magandang impresyon na siya dito noon pa, at pareho pa sila ni Dayan at Megan ay magkasundo sa kanya. Nangyari na ang pagkakamali at hindi siya makapagsabi ng buong kumpiyansa na hindi niya ito nahalikan o may nagawa pang mas malapit ng aksidenteng mapasok niya ang silid nito. Paninindigan ko ang salita ko at magiging babae mo na ako mula ngayon. Masayang sabi agad ni Sheila. Nang makita niya kung gaano kasaya ito, ngumiti siya at tiniyak, huwag kang mag-alala. Paninindigan ko ang salita ko. Mabuti kang tao, kaya mahirap para sa akin na hindi ka panagutan. Lumabas lang si Severin ng silid matapos niyang ibigay ang kanyang pangako. Pagkaalis niya, masayang tumakbo si Sheila papunta kay Dayan at sabi, "Salamat, Dayan." Ngumiti si Dayan at sabi, "Tignan mo nga kung gaano ka kasaya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Naniniwala akong gusto ka rin ni Severin, pero maingat siya para hindi masaktan ang damdamin ko. Masaya na ako sa buhay na mayroon ako ngayon. Bukod pa dito, kung titignan mo si Mr. Fanzo, lahat ng 7 niyang asawa ay masaya at nagkakasundo. Sa tingin ko ay ayos lang basta't pareho tayong maayos na tretuhin ni Severin." Oo, tumango si Sheila na masigla at muling nagsabi kay Dayan, "Kung gugustuhin ni Severin na humanap pa ng iba, susunod ako sa desisyon mo dahil ikaw ang unang asawa." Ngumiti si Dayan. Oo, kung makakakilala siya ng isa pang babae na magugustuhan niya, hindi natin siya papayagang ipasok dito kung hindi tayo parehong pumayag. Ayaw nating makapasok ang babaeng may masamang balak na sisira sa pagkakasundo natin. Oo, nakakapagod kung kailangan pa nating harapin yun palagi. Sunod-sunod na tango ni Sheila. Sabi rin ni Dayan, "Alam mo, masaya ako na ganito ang nangyari. Hindi ko alam kung dahil ba mataas ang antas ni Severin, pero ang tagal niya talaga sa kama. At saka kung magsasanay ako balang araw, baka sobrang abala ko na wala akong oras para samahan siya. Kung andyan ka, mas mababawasan ang bigat na yun para sa akin." Natigilan si Sheila nang marinig yun. Ano ba ang ibig sabihin ni Dayan sa pagbawas ng bigat? Bigla siyang kinabahan kahit matagal na niyang pinapangarap na maging babae ni Severin. Tumingin siya kay Dayan, na pinagdikit ang labi, at mahina na nagtanong, "Ganun ba talaga kagaling siya sa kama?" "Unang beses ko lang at medyo kinakabahan ako dahil wala pa akong karanasan. Ano ang dapat kong gawin?" Natawa si Dayan nang marinig yun. "Hindi naman nakakatakot, kailangan mo lang masanay." Hinaplos niya ang ulo ni Sheila. "Tara, maghugas tayo at magbihis ng mas magagandang damit. Mamimili tayo mamaya." Tumango si Sheila at sabi, "Ang saya ko ngayon kaya ako ang magbabayad ng lahat. Kung may gusto ka, sabihin mo lang at bibilhin ko para sa iyo." "Haha, kung ganun ang sabi mo, edi sige." Ngumiti si Dayan. Pagbalik ni Severin sa kanyang silid, agad niyang pinalawak ang kanyang pandama at palihim na nakinig sa usapan ng dalawang babae. Nang matapos ang usapan, binitawan niya ito at napangiti habang pabulong na nagsabi, "Ako ba talaga ay ganun kagaling sa kama?" Maya-maya, bumalik si Dayan sa silid at ngumiti sa kanya. Mabuting babae si Sheila, dalisay siya, at hindi siya yung tipong nanlilinlang. Kita kong mahal kanya mula sa kabutihan ng puso niya, kaya dapat pantay din ang pagtrato mo sa kanya. Lumapit si Severin at niyakap si Dayan. "Huwag kang mag-alala, Dayan. Alam kong parang magkapatid kayo, at sa tingin ko ay mabuting tao rin siya. Hindi ko hinayaang lumampas ang relasyon namin sa pagiging magkaibigan dahil iniingatan ko ang nararamdaman mo. Pero kung kaya mong tanggapin siya, aalagaan ko siya ng mabuti." Sabi pa ni Dayan, "Nga pala, paano natin gagamitin yung likidong magpapabago sa talento ko sa attainment?" Naalala niya iyon at di napigil ang itanong kay Severin. "Kailangan mong ipatak iyon sa bathtub at lumublog karoon ng halos 1 oras.
Sagot ni Severin at iniabot ang bote kay Diane. Heto, ibuhos mo lang sa bathtub kapag maliligaw ka. Ganun lang pala kadali. Gagawin ko na ngayon. Matagal nang hinihintay ni Diane ang sandaling iyon. Matagal na niyang minimithi na magkaroon ng talento para sa attainment at sabik siyang maligo agad. Ngumiti si Severin at bumaba pagkatapos magpalat ng damit. Naghihintay na si Sheila sa ibaba. Medyo namula ang kanyang mukha nang makita siya at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nandito ka na. Lumapit si Severin at nakangiting nagbiro, hindi ka ba palaging matapang noon? Bakit bigla kang nahihiya ngayon? Malakas ang kabog ng dibdib ni Sheila at ibinaba niya ang ulo habang nagsabi, lahat ng babae nahihiya kapag tungkol sa ganitong bagay. Wala pa rin akong naging relasyon noon, at naging matapang lang ako dahil gusto kitang habulin. Ibinuhos ko na lahat. Ngumiti si Severin at sinabi kay Sheila, sige na. Hindi ba't magsasanay ka? Ipakita mo sa akin ang boxing technique mo. Itutuwid ko ang anumang mali sa posisyon mo. Sige. Masayang-masaya si Sheila. Tulad ng inaasahan, malaki na ang pinagbago ng pakikitungo ni Severin sa kanya, at nagsimula na itong magpakita ng malasakit. Sumama siya rito at inabot pa ang kamay ni Severin. Nagulat si Severin saglit, ngunit hindi niya ito inalis. Sa halip, hinawakan din niya ang kamay nito at magkahawak kamay silang naglakad papunta sa kagubatan sa di kalayuan mula sa villa. Siya ba si Mr. Severin kasama si Miss Sheila? Naglalakad-lakad noon si Fonzo at napatawa nang makita silang magkasama. Tulad ng inaasahan, haha, lalaki rin siya, at sinong lalaki ba ang makakatanggi sa presensya ng isang magandang babae? Haha, malaking progreso ito. Pagdating ng dalawa sa bahagi ng kagubatan, mabilis ang tibok ng puso ni Sheila at nagtanong siya habang nakikipag-usap ng paunti-unti. Bakit hindi pa bumababa si Diane? Ngumiti si Severin. Naliligo siya sa spiritual liquid at kailangan niyang lumublob doon ng mga kalahating oras. Kapag natapos siya, magkakaroon siya ng talento para sa attainment. Mas mapapabilis ang pagsasanay niya at hindi magtatagal ay makakabutas na siya sa antas ng attainment bilang isang profound master. Ang galing nun. Matagal na talaga niyang gustong magsimula ng pagsasanay. Masaya rin si Sheila para kay Diane. Nakikita kong magkasundo kayong dalawa. Ngumiti si Severin at sinabi kay Sheila, kailangan mong magsanay ng mabuti rin. Sobrang abala ko nitong mga araw, pero pipili ako ng araw ng kasal natin kapag nagkaroon ako ng oras. Natuwa si Sheila sa sinabi nito, pero umiling siya at nagsabi, ayos lang. Hindi mo kailangang magdaos ng seremonya ng kasal para sa akin. Sobrang dami mong ginagawa ngayon at hindi mo pa rin natatagpuan ang 7 pang halls. Sabi ni Diane na may 9 na buwan ka na lang para tapusin iyon. Mahalaga ang oras mo, kaya hindi mo kailangang aksayahin para sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy siya, masaya na ako basta tanggapin mo ako. Wala na akong ibang hihilingin pa. Bukod pa doon, hindi ba't dapat ang mga taong pinapahalagahan ng attainment ay hindi gaanong nagtatali sa mga ganitong formalidad? Mas mahalaga ang tuloy-tuloy na pag-unlad para sa attainment, hindi ba? Nagalak si Severin nang marinig iyon. Lumapit siya at niyakap ang bewang ni Sheila, at hinila ito sa kanyang bisig. Hindi ko inasahan na ganito ka kamaunawain, Sheila. Akala ko isa ka lang matigas ang ulo at spoiled na babae, pero nakikita kong nag-mature ka na. Talaga, kontento na ako basta gusto mo rin ako. Pinagdikit ni Sheila ang kanyang mapupulang labi at mahiyain na nagsalita. Tinitigan ni Severin ang sexing babae sa kanyang harapan. Ang mahiyain nitong itsura at banayad na halimuyak ay umaakit sa kanya, at ibinaba niya ang ulo para halikan ang kanyang mapulang labi. Napaungol si Sheila at agad na lumaki ang kanyang mga mata habang ang katawan niya ay nalunod sa magulong damdamin ng pagnanasa. Hindi niya inakala na si Severin ang unang kikilos para halikan siya sa ganoong sandali, lalo na ng isang halik na sobrang maalab. Sa sandaling iyon, bumilis ang tibok ng puso niya. Labis niyang nagustuhan ang pakiramdam. Hindi na mamalayan, gumapang ang kanyang mga kamay papunta sa balikat ni Severin at niyakap ang kanyang leeg. Sino yan? Agad na binitiwan ni Severin si Sheila. Mabilis niyang pinikit ang mga mata at tumingin sa mga palumpong sa kanyang likuran kung saan nagmula ang ingay.
Hindi ko akalaing ganun ka kamapagbantay sa paligid mo, bayaw. Nahihiyang ngumiti si Megan at dahan-daang tumayo mula roon kasama ang isang lalaki. Andito ka pa, Benjamin. Medyo nabigla si Severin nang makita na ang lalaking kasama ni Megan ay ang kanyang alagad na si Benjamin. Ngunit agad din niyang naintindihan ang sitwasyon at sinabi kay Megan, mukhang nahuli kita, Megan. Hindi ko inakalang ang nobyo mo ay ang magiging alagad ko. Lumapit si Megan na may ngiti at nagsabi, wala namang kaso kung nahuli mo kami. Malalaman mo rin naman balang araw. Hindi ba nahuli rin namin kayo? Medyo nahiya si Severin at hinaplos ang tulay ng kanyang ilong. Ngumiti si Megan at nagsabi, relax lang, haha. Matagal na naming tinanggap si Sheila, at lahat kami ay akala ka lang na isang manhid na hindi napapansin ang damdamin niya para sa iyo. Mukhang hindi ka naman pala manhid. Hinawakan niya ang kamay ni Benjamin at nagsabi, plano ko sanang ipakilala si Benjamin kina Mom at Dayan mamayang hapon, pero hindi ko inakalang ikaw pa ang unang makakaalam. Magpapaalam na kami ngayon para maipagpatuloy ninyo ang naiwan ninyo. Nahihiya si Severin at nagsabi, ano bang ibig mong sabihin sa ipagpatuloy? Ituturo ko lang kay Sheila ang ilang boxing techniques at susuriin ang kanyang pagsasanay. Hinila ni Megan si Benjamin palayo at nagsabi, mas parang mouth-to-mouth techniques yun. Nagkukunwari ka lang pero tinatago mo ang mas matindi mong side. Haha. Ahem, sige nga ipakita mo ang suntok mo. Ngumiti ng alanganin si Severin kay Sheila. Ipinakita ni Sheila ang kanyang basic boxing technique kay Severin. Matamang tiningnan ito ni Severin at pagkatapos ay sinabi, mali ang poster mo at hindi tugma ang galaw mo. Ayos lang ba kung hawakan ko ang kamay mo mula sa likod at gawin natin ng sabay para mas maramdaman mo? Sige, yumuko si Sheila at tumango. Pagkatapos ay nagsabi, yun ang una kong halik, at hindi ko inasahan na darating ng biglaan. Lumapit si Severin mula sa likod niya at may pilyong ngiti na nagsabi, baka naman hindi yun ang una. Pwedeng dahil sobrang lasing ako kagabi kaya nahalikan kita habang magkasama tayo sa kama. Baka hindi mo lang alam na hinalikan mo rin ako, at baka nakalimutan ko na rin paggising ko. Namula si Sheila at nagsabi, ang sama mo. Kasama ba yun kung hindi ko naman alam na nahalikan ako? Biniro siya ni Severin, bakit ka ba paulit-ulit na nagpupumilit na panagutan kita? Hinamplas ni Sheila ng marahang suntok ang dibdib ni Severin at nagsabi, wala na akong pakialam. Sa iyo na ako aasa habang buhay. Sige, sige. Niyakap siyang muli ni Severin. Makalipas ang ilang sandali, lumabas mula sa gubat sina Severin at Sheila. Dumating sila sa tarangkahan ng villa kung saan sila nakatira at nagtungo sa pasukan ng sala. Ano sa palagay mo, Mom? Tinatanggap mo ba siya? Katatapos lang ipakilala ni Megan ang nobyo niyang si Benjamin kay Felicia. Tiningnan ni Felicia si Benjamin, pagkatapos ay si Megan, at nagsabi, matigas ang ulo mo mula pa noong bata ka, kaya kahit sabihin kong hindi, hindi ka rin naman makikinig. Saglit siyang tumigil para magbigay ng bigat, at sa huli ay nagsabi, ang hiling ko lang ay tretuhin mo siyang mabuti, Benjamin. Isa ka ring alchemist, at ikaw ang anak ng alkalde ng Southlink City. Ibinibigay ko na ang aking pagsang-ayon. Maraming salamat po. Agad na tumayo si Benjamin ng masigla at nagbigay galang. Buti na lang pumayag ka, Mom. Alam kong ayos lang kay Dad, kaya mas nag-alala ako na baka ikaw ang hindi pumayag. Sobrang tuwa rin ni Megan. Nakita ko, masayang bumaba si Dayan at sumigaw. Hindi totoo yan, nakita mo talaga yun. Nalilitong tanong ni Megan habang nakatingin kay Severin at Sheila na kararating lang sa sala. Naguguluhan siyang nagtanong, paano mo nakita ang nangyari sa kanila sa gubat kanina? Ang layo nun, at imposibleng masilip kahit nakatayo ka pa sa bintana. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 105. Hindi naintindihan ni Dayan ang sinasabi ni Megan at iginala lamang ang kanyang mga mata bago magsabi. Ano ba ang sinasabi mo? Ang sinasabi ko ay nakita ko na ang espiritual na enerhiya sa paligid ko. Nakikita ko na ito ngayon. Napakalinaw nito sa akin. Napakagandang balita niyan, Dayan.
Natutuwa akong makapagsisimula ka na sa wakas ng pagsasanay. Sobrang na-excite si Megan nang marinig iyon. Mabuti at alam kong may pagkakataon ng anak kong maging isang malakas na individual. Medyo natuwa rin si Felicia at sinabi kay Severin, kung may mga pill ka, dapat laging unahin si Diane kaysa kanino man. Kailangan niyang laging may tuloy-tuloy na supply ng pill para sa kanyang pagsasanay. Hindi alam ni Severin kung paano tutugon at napangiti na lamang siya habang sinasabi, huwag kang mag-alala. Lagi kong titiyakin na may sapat na supply ng pill ang aking asawa, pero hindi niya ito pwedeng inumin ng basta-basta. May mga pill na dapat lamang inumin sa tamang sitwasyon. Relax lang, Mom, sabi ni Megan, isa siyang alchemist, kaya lagi siyang magkakaroon ng sapat na supply ng pill para kay Diane. Pagkatapos ay nagtanong siya, hindi ba panahon na para mamili tayo? Sige, tara, ngumiti si Severin. Namili siya kasama nila noong umaga at binigyan si Fonzo ng dry needling treatment pagbalik niya. Sa gabi, masigasig niyang inilabas ang kanyang alchemy furnace at naghanda upang mag-refine ng ilang second-grade high-rank pill. Ang karanasan niya sa nakalipas na 2 araw ay nagbigay daan para mas maging maayos ang proseso ng refinement. Bagamat nabigo ang unang 2 set ng pill na sabay niyang nirefine, bakas pa rin kay Severin ang kasabikan sa kanyang mukha. Sa ikalawang sesyon, nadiskubre niyang malapit na siyang magtagumpay, at kailangan na lamang niyang mas pagtuunan ng pansin sa susunod upang tuluyan na siyang maging isang second-grade high-rank alchemist. Phew! Itutuloy ko pa. Matapos magpahinga ng kaunti, kinuha muli ni Severin ang isa pang set ng materyales at nagpatuloy sa kanyang pagre-refine. Mabagal ang paglipas ng oras, at makalipas ang mahigit 10 minuto, kumaway si Severin at pinailipad ang isang pill sa harapan niya. Astig, hahaha, nagtagumpay din ako sa wakas. Labis na natuwa si Severin nang makita ang pill sa kanyang harapan, at hindi niya napigil ang tumalon sa sobrang tuwa sa isang bihirang pagpapakita ng kasabikan. Alam na alam niya kung ano ang may dudulot ng matagumpay na pagre-refine ng mga pill na iyon, at ang sinumang Warrior King ay maaaring magkaroon ng mabilis na breakthrough at marating ang level 9 Warrior King ng mas mabilis. Inakala niya dati na aabutin pa ng kalahating taon o higit pa bago siya maging isang second-grade high-rank alchemist dahil isa pa lamang siyang baguhan na walang alam tungkol sa alchemy. Kaya't labis siyang nabigla nang magawa niya ito sa loob lamang ng wala pang 3 buwan. Haha, isa akong henyo. Napakagandang tagumpay nito kaya't hindi niya napigil ang purihin ang kanyang sarili. Bagamat inferior quality pill lamang iyon, walang duda na isa na siyang second-grade high-rank alchemist. Ang unang tagumpay ay simula lamang ng marami pang susunod na matagumpay na pagtatangka, at ang susunod na hakbang ay humanap ng paraan upang pataasin ang kanyang success rate. Kailangan kong samantalahin ito at mag-refine pa ng ilang batch ng pill ngayong gabi. Matapos maingat na itabi ang pill sa kanyang kamay, nagpahinga ng kaunti si Severin at muling nagsimulang mag-refine. Bandang 3:00 ng umaga lamang niya itinabi ang alchemy furnace at saka bumalik sa kwarto upang matulog. Sa loob ng 2 araw, nakagawa si Severin ng ilang second-grade high-rank pill. Ano kaya, Master? Bakit mo kami pinatawag dito? Dumating ang 4 na War God at pumasok sila sa silid kasama si Severin. Tiningnan siya ni Callum nang may pagtataka. Noong tinawag sila ni Severin kahapon, hiniling nitong magmadali silang pumunta at makipagkita kinabukasan ng umaga. Sumunod naman sila, ngunit hindi nila naiwasang mag-isip kung may mahalagang bagay na sasabihin si Severin sa kanila. Curious din na tumingin si Beryl kay Severin. Ngumiti si Severin at nagsabi, ang seryoso ninyong lahat. Pinatawag ko kayo dahil may magandang bagay akong ibibigay sa inyo. Halos natakot ako. Akala ko may nangyaring malubha kaya kami pinatawag. Nakahinga ng maluwag ang 4 nang marinig na kaya sila pinatawag ni Severin ay dahil may magandang bagay itong inihanda para sa kanila. Sa isang kumpas ng kamay, inilabas ni Severin ang isang porselanang bote. Binuksan niya ito, kinuha ang 4 na pill, at sinabi sa kanila, bibigyan ko kayo ng tig-iisa. Nasa peak stage level 9 Warrior King na kayo ng matagal, kaya't ang pill na ito ang tutulong sa inyo para makapag-breakthrough tungo sa first-rank Warrior Emperor ng walang sagabal. Hindi ba ito isang second-grade high-rank pill?
Nagkaroon ka na ba ng panibagong breakthrough sa alchemy? Sobrang na-excite si Callum nang tanggapin niya ang pill. Siya at ang iba pang war god ay nasa level 9 warrior king ng mahigit isang taon, at natural lamang na nais na nilang mag-breakthrough sa warrior emperor. Subalit hindi ito madaling gawin dahil sa sobrang lakas at enerhiya na kinakailangan upang makamit iyon. Gayunpaman, ang pill na ibinigay ni Severin ang siyang magiging susi para mas mapadali ang breakthrough nila tungo sa level 1 warrior emperor. Napakahusay ng talento mo sa alchemy, master. Isa ka talagang henyo. Excited din si Warren. Kung malalaman ng marami ang tungkol sa ganitong uri ng pill, tiyak na magkakagulo ang maraming malalakas na individual. Ngumiti si Beryl. Sa talento niya, oras na lang ang bibilangan bago siya maging 3rd o kahit 4th grade alchemist. Kung ikukumpara, kaming mga tulad niya ay titinggala na lamang sa kanya at maghahangad na kahit bahagyang marating ang kanyang kadakilaan. Masayang nagsabi si Horace, hindi ko alam kung paano pa kita mapapasalamatan sa iyong kabutihan. Bakit hindi mo nalang pakasalan ang apo ko? Isa siyang napakagandang dalaga. Natahimik si Severin. Hindi yun ang unang beses na iminungkahi ng matanda iyon sa kanya. Napangiti siya ng alanganin. Huwag na nating pag-usapan iyan. Ang damdamin ay gumagalaw sa misteryosong paraan, kung tutuusin. Nablangko sandali ang isip ni Callum at saka sinabi kay Horace, kung pakakasalan nga ng master natin ang apo mo, hindi ba't kailangan niyang tawagin kang lolo gaya ng tawag ng apo mo sa iyo? Baliw ka ba para isipin mong tatawagan kanyang lolo? Agad namang tumugon si Warren at sinabi, sumasang-ayon ako. Kung tatawagan ka ni Master na lolo, ano naman ang itatawag namin sa iyo? Gusto mo lang yata na ituring ka naming mas nakatataas sa amin, hindi ba? Nahihiya agad si Horace at dali-daling nagpaliwanag. Hindi ko naman naisip ang mga bagay na iyon, mga bata. Alam nyo, kalimutan na lang natin ito. Hindi ko na siya muling hihilinging pakasalan ng apo ko, ayos lang. Ha, hindi napigilan ni Severin ang matawa nang makita ang kanilang mga biro. Sige na, dalhin ninyo ang mga pill ninyo, magsanay ng mabuti, at makapag-breakthrough na kayo agad sa level 1 warrior emperor. Opo, master, magpapaalam na po kami. Umalis ang 4 na war god ng masayang-masaya matapos matanggap ang kanilang pill. Sa panahong iyon, nakatanggap ng imbitasyon mula kay Severin si Zeke, ang gobernador ng Skystream Province, upang pumunta roon ng umaga ring iyon. Bakit kaya kami pinapupunta ni Severin? Narinig ko na aalis na raw siya sa Skystream City ngayon, kaya iniisip ko kung gusto niya lang bang makita natin siyang umalis. Ang yabang niya naman kung ganoon, gobernador lang siya ng county. Reklamo ng isa sa mga anak na babae ni Zeke habang nakasimangot. Napangiti si Zeke at nagsabi, kung ibang tao ang nag-imbita sa akin, baka hindi ko na lang sila pinansin. Pero kung si Severin, natutuwa pa akong makipagkita sa kanya, kahit para lang makita siyang umalis. Pero bakit? Gobernador ka ng probinsya at mas mataas ang posisyon mo kaysa sa kanya. Sabi pa ng kanyang magandang anak na babae na may inis sa tinig. Muling ngumiti si Zeke, hindi mo pa rin naiintindihan, ano? Isa siyang 2nd grade medium rank alchemist na kayang gumawa ng napakaraming top grade pill. Ibig sabihin nito, malapit na siyang maging 2nd grade high rank alchemist. Pero hindi lang iyon ang punto. Ang simpleng pagbibigay niya sa atin ng napakaraming pill bilang regalo sa aking kaarawan ay sapat na dahilan para ako mismo ang magpaalam sa kanya. Ngumiti rin ang Grand Elder at nagsabi, totoo. Kailangang siguruhin nating maganda ang relasyon natin kay Severin. Kung maging 2nd grade high rank alchemist siya balang araw, baka pati ang mga sekta gaya ng Stormy Moon Sect ay nais siyang makuha sa kanilang hanay. Sumang-ayon din ang 2nd Elder. Tama, kahit isa lang sa mga pill niya ang makuha natin, makakadagdag agad tayo ng isang warrior emperor powerhouse sa ating grupo. Ang presensya ng ganoong individual ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa isang organisasyon laban sa mga wala nito. Ang lakas at kakayahan ng isang level 1 warrior emperor ay maihahambing na sa ilang 9th rank warrior king. Tara na, huwag na nating gawing malaking bagay kung iyon lang pala ang makita siyang umalis. Bilang gobernador ng South County, mas nakahihigit siya sa 3 ibang gobernador.
Malinaw na maliwanag ang kinabukasan niya, sabi ni Zeke ng seryoso. Hindi nagtagal, nakarating sila sa villa kasabay ng pag-alis ng 4 na war god. Kumusta na ang lahat, Fonzo? Sigurado akong tuluyan nang gumaling ang iyong binti. Tanong ni Zeke kay Fonzo na nakangiti matapos niyang pangunahan ang halos 12-dosenang katao kasama papasok sa villa. Agad na tumayo si Fonzo at bumati pabalik. Mr. Zeke, anong dahilan at narito kayo? Kung alam ko lang na darating kayo, sinalubong ko na sana kayo sa pintuan. Napangiti si Zeke at nagsabi, hindi mo na kailangang mag-abala. Ako mismo ang pinatawag dito ni Mr. Severin dahil nais daw niya akong makausap. Biglang napakunot ang noo ni Fonzo. Ang weird naman. Dumalaw na rito kanina ang 4 na war god, at ngayon kayo naman ang narito. Ano kayang pakay ninyo lahat kay Mr. Severin? Sila, ang 4. Medyo nagulat si Zeke nang marinig yun. Matatanda ang halos kapantay lang ng kanyang posisyon ang bawat war god, pero kahit siya ay hindi basta-basta nakakabuo ng koneksyon sa kanilang 4 ng sabay-sabay. Mas lalo pat lahat sila ay dumating agad ng imbitahan lang ni Severin. Tunay ngang napakalaking palaisipan si Mr. Severin. Pati ang 4 na dakilang war god ay nagmamadaling pumunta rito dahil lamang sinabi niya. Sabi ng Grand Elder na kasama ni Zeke na hindi maitago ang pagkagulat. Sa mga sandaling iyon, dumating si Severin sa villa kasama sina Dayan at ang iba pa. Hahaha, Mr. Severin. Anong dahilan at ako'y iyong pinatawag? Agad na bati ni Zeke nang makita niya si Severin. Ngumiti si Severin, tumingin sa karamihan, at nagsabi, wala naman itong gaanong seryoso. Aalis na kami sa Skystream City, kaya naisip kong kailangan naming magbigay ng pamamaalam na regalo bago kami umalis. Tutal, maganda ang relasyon natin sa isa't isa. May inihanda rin akong regalo para kay Ginoong Fonzo. Tumawa si Fonzo. Hehe, napakaisip mo talaga. Pagkatapos magsalita ni Severin, inilabas niya ang 2 maliit na porselanang bote sa pamamagitan lamang ng isang iglap ng kanyang palad at lumutang ito sa hangin sa harap ni Zeke at Fonzo. Hindi napigil ang humanga ni Zeke nang makita ang mga lumulutang na bote. Tunay nga na nararapat kang tawaging kahanga-hangang alchemist, Ginoong Severin. Napakalakas ng iyong mental na kakayahan, at napakahusay ng iyong kontrol para maipakitang kaya mong palutangin ang mga bote sa harap namin. Kinuha ni Fonzo ang boteng nasa harap niya at nagtanong habang nakangiti, ano kaya ang laman ng boteng ito? Isa na naman bang pill? Tama, gumawa ako ng tig-isa para sa inyong 2, sabi ni Severin. Gayunpaman, kailangan na naming umalis agad, kaya hanggang sa muli na lang. Pinangunahan ni Severin ang lahat papunta sa lugar kung saan nakaparada ang kanyang sasakyan. Iningatan ni Fonzo at Zeke ang kani-kanilang mga bote, nagpasalamat sila, at sinamahan si Severin hanggang sa pintuan bago ito umalis sakay ng kanyang kotse. Napakabukas palad niyang tao, hindi ko akalaing bibigyan pa niya tayo ng isa pang pill bago siya umalis. Hindi napigil ang sabihin ni Zeke habang nakangiti matapos umalis si Severin. Totoo, sagot ni Fonzo. Gusto mo bang pumasok muna at magtsaa? Siguro sa ibang araw na lang kung kailan may mas marami akong oras. Umalis na si Ginoong Severin, kaya panahon na rin para kami umalis. Ngumiti si Zeke at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkalayo nila ng kaunti, sabi ng anak ni Zeke, tinawag mo siyang bukas palad gayong binigyan ka lang naman niya ng iisang pill. Ikaw ang gobernador ng probinsya, para namang nakakahiya na isa lang ang ibinigay sa iyo kahit pinaponte ka niya rito. Dapat man lang ay 2 pill ang binigay niya sa iyo. Agad na sumimangot si Zeke at pinagalitan ito ng may inis. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang isang second-grade medium rank pill? Sapat na yun para makapagbigay ng tagumpay sa isang level 4 o level 5 warrior king para makalusot sa breakthrough, kaya tinawag ko siyang bukas palad kahit isa lang ang binigay niya. Bukod pa riyan, marami na siyang naibigay sa atin noon. Kinuha ni Zeke ang maliit na porselanang bote at binuksan ito upang tingnan ang laman. Pagkakita niya sa pill sa loob, labis siyang nabigla at halos mawala ng ulirat, at napabulalas siya. Ano yun, Dad? Bakit ganyan ang hitsura mo? Hindi ba nakakita ka na ng second grade medium rank pill noon pa? Nakakunot noong tanong ng kanyang anak na babae. Napalunok si Zeke.
Hindi ito second-grade medium-rank kill. Isa itong second-grade high-rank kill. Hahaha, makakaya kong mag-breakthrough tungo sa level 1 Warrior Emperor gamit ito. Isang second-grade high-rank kill. Hindi makapaniwala ang kanyang anak nang marinig yun at halos hindi alam kung tama ba ang kanyang narinig. Hindi ba sinabi niya na isa lang siyang second-grade medium-rank alchemist noong kaarawan mo? Paano bigla siyang naging second-grade high-rank alchemist? Hindi naman siguro siya nakapag-breakthrough sa loob lang ng ilang araw, hindi ba? Tumango si Zeke. Napakatalino niya, kaya naniniwala akong nakamit niya ang breakthrough sa nakalipas na ilang araw. Ang pil na ito ay mababang uri, na normal para sa mga umangat lamang mula sa naunang antas. Walang hanggan ang kanyang pagiging bukas palad, Ginoo. Isang malaking sorpresa na binigyan kanya ng second-grade high-rank kill. Kahit ang pinakamatandang elder ay bahagyang natuwa habang naglalakad sa likuran ni Zeke. Ngumiti si Zeke at nagsabi, karapat-dapat siyang pagkatiwalaan ng pangmatagalan nating pakikipagkaibigan. Kailangan nating gawin ang lahat upang tulungan siya kung sakaling kailanganin niya ang ating tulong sa hinaharap. Siyempre, tumingin ang mga elder sa isa't isa at tumango. Diyos ko, isa itong second-grade high-rank kill. Sa parehong sandali, binuksan din ni Fonzo ang porselanang bote. Nang madiskubre niyang second-grade high-rank kill ang laman, hindi niya napigil ang mamangha at mapang-anga sa tuwa. Sa oras na iyon, nakabalik na sina Sofia at Meldrick sa Stormy Moon sect. Bakit hindi kasama ang iba pang-apat sa inyo? Tanong ng lalaking nasa harap nila. Siya ay walang iba kundi ang ama ni Sofia, si Burke. Hindi siya natuwa nang makita na dalawa lamang sa 6 na taong ipinadala niya ang nakabalik, at nakaramdam siya ng masamang kutob na may nangyaring hindi kanais-nais. Agad na lumapit si Meldrick at ipinaliwanag, Ginoo, napatay ang 4 sa kanila. Napatay. Galit na galit si Burke hanggang sa mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao at sumabog sa matinding galit. Sino ang walang hiyang pumatay sa mga miyembro ng ating sekta? Humihingi sila ng kamatayan kung papatayin nila ang isa sa ating mga tao. Pagkatapos ay tumingin siya sa dalawa at nagsabi, nasaan na sila ngayon? Napatay niyo ba ang taong iyon? Naiganti niyo ba ang ating mga disipulo? Sumagot si Sofia, hindi kami naghiganti dahil ang ating mga disipulo ang siyang nagkamali. Sinubukan nilang nakawan siya dahil alam nilang may dalang mga pil siya, at gusto pa nilang agawin ang kanyang magandang asawa. Siyempre, hindi niya hinayaan iyon, kaya nauwi sa labanan at napatay niya ang 4 sa kanila. Saglit na tumigil si Sofia bago ipinagpatuloy, siya ang nagligtas sa akin, Itay. Minsan na niyang iniligtas ang aking buhay, kaya hindi ko siya maaaring patayin. Matapos malaman ni Burke ang buong pangyayari, sinabi niya, naiintindihan ko. Kung ganoon, hindi na natin itutuloy ang bagay na ito dahil ang ating mga disipulo ang siyang gumawa ng kamalian laban sa kanya. Tahasan ko ng binabalaan ang lahat na huwag mang-abuso sa iba at manatiling mapagkumbaba hanggat maaari, ngunit hindi nila pinakinggan ang aking payo. Hindi ko na ito palalabesin pa, nararapat lamang silang mamatay matapos manggulo sa isang taong mas mataas ang antas kaysa sa kanila. Wala nang nagawa si Meldrick kundi tumango at sumang-ayon. Totoo iyon, sila rin ang may kagagawan. Pagkatapos ay umalis siya kasama si Sofia matapos iabot ang alay kay Burke. Pagkatapos noon, dinala ni Sofia ang bagong recruit na si Draven upang ayusin ang kanyang tutuluyan at makuha ang kanyang disciple token. Samantala, lumabas si Meldrick sa kabilang dulo ng bulwagan at nagtungo sa isang bakuran. Pumasok siya sa bakuran na may ngiti at tinawag ang isang lalaking nasa gitnang edad na nagpapainit sa araw. Mr. Ronnie. Kabanata 110. Si Ronnie, ang tagapangalaga ng sekta, ay masama ang loob nitong mga nakaraang araw, at bahagya lamang niyang tiningnan si Meldrick bago nagsabi, wala ka na bang ibang magawa kundi istorbohin ako rito? Bahagyang ngumiti si Meldrick, na umupo sa harap ni Ronnie, at nagtanong. Nais ko lang malaman kung alam mo ba ang mga pangyayari sa pagkamatay ng iyong anak. Nang marinig ang tungkol sa kanyang anak, agad na sumama ang mukha ni Ronnie at bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Meldrick. Ano ang gusto mong sabihin, Meldrick? Ibig mo bang sabihin ay alam mo ang tunay na nangyari sa pagkamatay ni Brandon?
Matagal nang dinadala ni Ronnie ang bigat ng pagkamatay ni Brandon dahil siya lamang ang kanyang anak. Umalis si Brandon kasama si Sofia upang maghanap ng kayamanan, ngunit si Sofia lamang ang nakabalik. Ayon kay Sofia, napatay siya ng isang spirit beast. Bagaman walang ebidensyang nagpapatunay, hindi na nag-isip pa si Ronnie at naniwala sa mga salita ni Sofia. Ngunit nang muli itong binanggit ni Meldrick, napagtanto niyang marahil ay hindi ganoon kasimple ang nangyari. Tumango si Meldrick. Hindi napatay si Brandon ng spirit beast. Nalaman ko lamang ang katotohanan nang sumama ako kay Sofia. Ibinunyag niya iyon sa akin habang nasa biyahe kami, ngunit iginiit niyang huwag kong sabihin sa iyo. Napakuyom ng kamao si Ronnie at napakagat sa galit, ngunit pinigilan ang kanyang damdamin bago nagtanong kay Meldrick. Kung ganoon, bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Alam ni Ronnie na tuso at palaisip si Meldrick. Pareho nilang niligawan si Sofia noon, at lantaran na lihim ang kanilang pagkagusto sa kanya kahit hindi nila tuwirang ipinahayag. Bilang mga karibal sa pag-ibig, hindi sila naging magkaibigan, kaya't nagduda si Ronnie nang lapitan siya ni Meldrick upang isiwalat ang bagay na ito. Sadya namang nagkunwaring malungkot si Meldrick. Ayokong sabihin sa iyo noong una, ngunit nauunawaan ko kung gaano kahalaga para sa isang ama na malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Nauunawaan ko ang sakit, lalo na kung hindi mo alam ang totoong nangyari. Pagkatapos, tumayo si Meldrick na para bang aalis na. Paalam na muna kung ayaw mong malaman ang totoo. Hindi ko sana pinaalala ang sakit na iyon. Agad na natarante si Ronnie nang makita niyang paalis na si Meldrick. Tumayo siya at nagsabi, sandali lang. Hindi ko sinabing ayaw kong malaman ang totoo, hindi ba? Paano namatay ang aking anak? Hindi naman si Sofia ang pumatay sa kanya, hindi ba? Hindi pa siya kasing lakas ng aking anak noon. Muling sumakit ang puso ni Ronnie. Bata pa si Brandon, at mas magaling ang kanyang talento kumpara sa karamihan ng disipulo. Kung nabubuhay pa siya, siguradong nakamit na niya ang antas ng level 1 Warrior Emperor ngayon. Muling umupo si Meldrick at sinabi kay Ronnie, sasabihin ko sa iyo, ngunit huwag mong ipagsasabi na galing ito sa akin. Ayokong magalit si Sofia. Napakunot ang noo ni Ronnie. Bakit siya magagalit? Kaya ito, nang pumunta sina Brandon at Sofia upang maghanap ng kayamanan, dinala niya ito sa isang liblib na lugar at palihim na binigyan ng gamot upang sapilitang angkinin siya. Ngunit bago pa man niya magawa, isang nagdaraan na walang kaugnayan sa anumang sekta o grupo ang nakakita at pinatay si Brandon sa ngalan ng katarungan. Hindi itinago ni Meldrick ang kahit anong detalye kay Ronnie at sinabi ang lahat. Napabuntong hininga si Ronnie nang marinig iyon. Bakit ba naging padalos-dalos si Brandon? Karapat-dapat lamang siyang maparusahan dahil sa kasuklam-suklam na ginawa niya. Ngunit pagkatapos ay muli niyang ikinuyom ng mahigpit ang kanyang kamao at nagsabi. Ngunit samobra rin ang dumadaan na iyon. Maaaring padalos-dalos ang aking anak pero hindi siya nararapat mamatay. Isa pa, dumaraan lang naman siya, anong karapatan niya para makialam sa ginawa ni Brandon? Tiningnan siya ni Meldrick at siniguradong walang ibang tao sa paligid. Pagkatapos ay marahang nagtanong, nais mo bang ipaghiganti ang pagkamatay ng iyong anak?